Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na beef pares na ang gagamitin natin ay laman loob ng baka at ribs ng baka. Masasabi kong mas masarap itong mga kuys kaysa nung ginawa natin nung nakaraang linggo. Kasi ito bukod to sa may laman at may buto pa siya. Tapos sasamahan pa natin ng laman loob, sama-sama talaga yung broth niyan. Ang sarap niyan mga kuys. Hindi lang ako naglagay sa laman loob ng baka at atay, hindi na ako nagpalagay nun. Kasi yung baga kasi minsan mga kuys, nakakapangit siya ng lasa at parang nadudurog siya pagkatagalan yung ating pagpapakulo. Kaya ito, puro laman loob lang nilagay natin, wala lang atay at baga. May puso, isaw, libro, tapos yung tumbong ng baka at saka bituka. Dito na tayo nagpakulo sa labas mga kuys. Syempre, matik to, matagal ang lutuan. Sisimulan natin sa pagpiprito ng bawang, luya at sibuyas. Ang gusto natin dito, yung mag-golden brown siya or matusta siya ng konti mga kuys. Yan yung gusto natin dito. Kasi nung nakaraan, dinerecho gisa natin yan. Tapos yun, diretso luto tayo ng pasta. Ito naman gagawin natin dito, ipo-food processor natin siya. Mas maganda nga ito kung blender para mas mabilis at pinong-pino. Nung una, sinama natin yung mantika na pinagprituan ng luya, bawang at sibuyas. Yan, pinag-processor. Nakita natin, hindi pa masyado siyang talagang mapino. Naglagay ako ng tubig dyan. Parang gusto ko talaga siyang mapinong-pino talaga. Yung hindi na natin siya makakagat. Yung parang kay itsura, makikita nyo. Ang ganda na ng kulay mga kuys. Tapos smooth na yan. Durug na talaga dyan yung luya, bawang at sibuyas. Ang purpose ko kasi dito mga kuys, isipin nyo, pwede na nyo namang gawin siya na diretso na. Pagka hiwa ng sibuyas, bawang, luya, diretso blender na natin or food processor. Kasi pagka ganun mga kuys, hindi natin malalabas talaga yung masarap ng aroma. Kaya ginagawa ko, inuuna ko muna talaga siyang iprituhin bago siya i-blender. Tapos yan, naglagay tayong sibot dyan. Yun na yung nilagay natin mga kuys, yung pinakasabaw na yun. Nandyan na mismo yung lasa ng sibuyas, bawang at luya. After na mga ilang oras mga kuys, siguro mga isa't kalating oras, naglagay tayo ng organic beef cubes yan. Maglalagay tayo ng toyo, pampakulay sa pares at syempre kulay toyo naman talaga yung pares. Pakukulan pa natin yan kasi medyo may katigasan pa talaga yung pares natin mga kuys. Nakita nyo naman kuys, so ang ganda ng kulay ng ribs natin. Talagang nung umorder ako ng ribs talagang sabi ko kuya, yung medyo malaman-laman talaga. Ayun yung puso, paborito yung puso mga kuys. Kasi ito, hiwain natin ng maliliit ng konti yung ribs para na mamamaya hindi tayo mahirapan dyan. Kakalas-kalasin lang natin yan. Ang sarap nito mga kuys kasi talaga yung broth nandun na sa buto. Alam nyo naman, pag tayo naglalaga or nagluluto ng mga sabaw, masarap talaga pag may kasamang buto. Kasi yan yung magpapasarap sa mismong sabaw ng ating lulutuin mga kuys. Nakita nyo, ang ganda ng kulay mga kuys, pulang-pula tapos may kasamang taba doon. Pot is gold mga kuys. Nakita nyo, halo tayo dyan. I-check natin yan mamaya kung talagang medyo may katigasan pa yan. Tapos ito, naglagay tayo dyan ng pibisco asin, pampalasa at nor seasoning. Matik yan mga kuys ha. Nor seasoning, pampasarap talaga sa pares yan. Hindi pwedeng wala yan. Yan. Tapos ito, i-check natin, medyo may kalambutan na. Maglalagay na tayo dito ng cornstarch na tinubigan natin mga kuys. Ito yung magpapalapot. Tignan natin kung sakto na yan mga kuys. Sa tingin ko, hindi pa. Kaya maglalagay pa ulit tayo ng cornstarch. Kasi ang gusto natin dito, yung medyo malapot-lapot naman, pero hindi naman yung sobra. Yung saktuang lapot. Like, nakita nyo mga kuys, pagbagsak natin yun, nakita nyo naman ang ganda na mga kuys, ang ganda na ng pagkakalapot niya. Itong recipe natin dito mga kuys, ito pa rin yung mga pang kanto style mga kuys, yung mga kanto beef pares natin. Ganyan lang yung ginagawa nila. Pero syempre, mas masarap pa rin yung luto ko sa kanila mga kuys. Tignan nyo naman. Sa huli, naglagay tayo ng celery dyan. Sa huli ko talaga siya nilalagay mga kuys kasi ayoko siyang matunaw sa una talaga. Hindi ko siya sinasama sa gisa. Gusto ko sa huli siya, medyo makakagat-kagat mo siya. Tsaka yun mga kuys, tignan nyo, ang ganda ng kulay. Hindi na natin sinama dyan yung daon ng celery kasi medyo may katapangan talaga yung lasa. Pagka napasobra ka ng celery, hindi na masyadong masarap. Ang gusto natin sa pares natin, yung lasa talaga siyang pares mga kuys. Yung tipong lasang baka, hindi lasang celery o lasang kahit anong aromatics mga kuys. Yan, tas ito, bagong saing, maglalagay tayo ng fried garlic mga kuys. Ganyan lang yung gagawin talaga mga kuys. Kahit doon sa mga nagtitinda, hindi nila sinasangag sa mismong kawali yan kasi titigas yan. So gawin nyo, bagong saing, lagay kayo ng konting fried garlic, lagay ng konting toyo. Huwag nyo masyadong damihan mga kuys kasi yung pares natin malasa na yun. Kaya ang gusto natin medyo talagang may katabangan tong gagawin nating fried garlic na fried rice para hindi naman talaga siya ma-overpower dun sa pares natin mga kuys. Nakita nyo, saktuan toyo lang nilagay natin dyan. Hindi natin masyadong dinamihan yung paglalagay ng nor seasoning at toyo. Tapos ito mga kuys, set na natin to. Kumuha ko ng isaw, paborito ko to, gagawa tayo ng overload na pares. Naglagay tayo ng laman na ribs doon. Siyempre, paborito ko itong puso ng baka. Ang sarap niya mga kuys, ang lasa ng puso ng baka. Parang gitna ng laman ng baka yan, na lasa at atay. Ganyan yung texture niya mga kuys, ang sarap ng puso mga kuys.
Ang sarap talagang umibig mga kuys pagkagaya naman talaga. Maglagay rin tayo ng ilang pirasong isaw kasi talagang paborito ko rin ito mga kuys. Ang sarap talaga ng pares na meron talagang mga ganitong laman loob. Maglalagay tayo dyan ng konting taba mga kuys. Tas yan, busa tayo ng sabaw dyan. Tignan nyo namin yung sabaw mga kuys. Quality talaga. Makikita mo naman talaga mga kuys na talagang sinarapan. Naglagay tayo dyan ng onion leeks. Naglagay tayo ng fried garlic. At yung paborito kong hot sauce. Kasi ito, maglalagay tayo ng siling pampapogi na chili oil. Ang sarap na ito mga kuys. Oh. Wala ka na talagang hanapin pa. Kanin na lang mga kuys. Tapos pigaan natin ng kalamansi yan. Yan talaga yung magpapasarap sa ating pares. Kasi yan, tignan nyo mga kuys yung setup natin. May ka-partner na talaga. Kaya nga pares, matik yan. May kasamang kanin yan mga kuys. Tapos ito mga kuys, tikman na natin yung pares sa pinakamasarap sa buong mundo. Tara mga kuys, kain. Ayun mga kuys, sobrang solid mga kuys, sobrang sarap talaga mga kuys ng pares na ginawa natin ngayon. Next Sunday mga kuys, gagawa ulit tayo ng pares na iba naman ang gagamitin natin parte ng baka. Tara mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na beef pares sa laman loob at ribs ng baka. Salamat mga kuys, kain.